So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video mag-unbox na naman tayo ng panibagong smartphone, and this time ang unbox natin is the Oppo A5X. Ito na kaya ang perfect na budget smartphone or entry-level smartphone para sa inyo. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating first impressions dito sa Oppo A5X, and finally, ayan, ma-unbox na rin natin itong smartphone na to. Kaya sabi ko sa mga first impressions ko, abang-abang lang kayo dahil i-unbox, review, and game test natin yan. So yun nga, ang pinaka main question, ano nga muna bang SRP niya? So the SRP of the Oppo A5X, sad to say, meron pa rin siyang 4GB, 64GB na version na nagkakalaga ng 6,499, and 4GB 128 ay nagkakalaga ng 7,999. So almost 8,000 pesos. So again, when it comes sa kanyang SRP, syempre hindi po perfect fit ang RAM neto at yung ROM niya sa kanyang presyo. Pero again, pag binili nyo to dito sa ating view products, i-click nyo na lang dyan yung view products na yan para may redirect kayo sa mura bagsak presyo na Oppo A5X. Diyan sa link na yan, makukuha nyo ng below SRP. So ito nga, yes, nakuha ko siya ng below SRP. Sad to say, no choice ako, kinuha ko yung 4GB 64 kasi ito yung pinakamura dahil i-review lang naman natin. So 4GB 64 ang kinuha natin at nagkakalaga siya ng 5+. So ito na yung kinonsider kong kunin dahil again, i-review lang natin siya. Tapos yung 4GB 128 niya nasa 6+. So below SRP naman, pero hindi pa rin kasi perfect yung presyo niya sa kanyang RAM. Kaya dito sa video na to, tutulungan ko kayo magde-decide kung maganda ba siya talaga overall. And syempre, hindi pa rin naman natin siya nahawakan or na hands-on ngayon. At mamaya, baka mag-iba yung ating thoughts. So yun nga, 4GB 64, fair price tag na 5.5 ko ata nakuha to. Kasi 6.5 yung kanyang SRP. So mas mura siya ng 1K sa online. Pero yun, so 5.5, syempre 64GB is a big no-no. Mamaya sa first impressions natin, tatalakayin natin yan. So yun nga, ang napili nating color is laser white. At again, kung interested kayo dito, i-check nyo na lang yung link dito sa view products natin. So yun, tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo kayo unbox itong Oppo A5X. So ito yung box ng ating Oppo A5X. So very common naman na yung box niya sa mga smartphone, sa mga Oppo brands. Sa Oppo brands, so A5X, so ito po yung successor ng very popular na Oppo E3X. So sa likod, ayan, sad to say, nakuha lang natin yung 64GB kasi siya yung sale ngayon. Kasi yung 128, I think, hindi nagbaba yung price. Ay, nagbaba naman yung price ng 500 lang. So ito, laser white, ang ating napiling color. Kasi black yung isa. 2 colors lang din ang option. Sa gilid, ito yung specs niya. Maganda dito, ito. IP65 water and dust resistant, 6K mAh battery, military grade shock resistant. Ito, 1000 nits of ultra brightness. So saan natin maganda ang brightness nito, even gamitin natin siya sa outdoor. Okay, open na natin siya. Ayan, Oppo. Ito yung smartphone mga J-Vlog, mamaya na to. Tingnan mo natin yung inclusions. So yun, syempre, present na present si paring brick. At ang maganda dito mga J-Vlog, 45W fast charging po itong si Oppo A5X. So napakatulin, napakaganda na ito yung in-include nilang charger, Super VOOC. So saan nyo na mabilis po siya ma-full charge yung battery niya, and makuna din battery nito 6K. So ito si baby SIM eject tool, ayan. And of course, yung ating Type-C cable. And yung content ng box natin dito, meron pa tayo ditong documentations. So, dito is present si Maring Jelly Case. Meron tayong safety guide, quick guide, and si Maring Jelly Case. Mukhang maleta, ha? Meron ng ganitong design si Maring Jelly Case ngayon, ha? Wow! O, di ba mukhang maleta? So, in fairness, nagkakaroon na ng design ng si Maring Jelly Case ngayon. So, ito na ang Oppo A5X. Tanggalin na natin siya sa kanyang plastic at tingnan na natin itong color niya na laser white. So in 3, 2, 1. Ay, wow. So maganda. In fairness, ang design itong Oppo A5X. Very elegant. Nagustuhan ko rin yung sa Oppo E3X ko nun yung
Ano ba yun? Yung wine red. Ang ganda. So, dual rear camera setup pa rin. AI camera, flash, matte finish. Ang ganda nung design. Gradient. Gradient color siya. Para siyang unicorn, di ba? Frame is matte finish din. Tapos dito sa right side, nandito ang ating power button. And yung volume rocker. Tapos fingerprint scanner din pala to. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port, at yung speaker grills niya. At sa bibili ng Oppo A5X, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. At in fairness, slim type din itong smartphone na to. So open na natin si Oppo A5X. Ayan, Oppo powered by Android. So habang nag-open, check natin si Maring Jelly Case. Ayan. In fairness, maganda si Maring Jelly Case, ha. Oh. Okay na okay, lagay nyo muna to as a temporary case. So set up muna natin to. Balik ako kayo. Ayan, na-set up na natin si Oppo A5X. So again, yung chipset nito is the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. So, ang unang bumungad sa atin dito, ang una ko napansin is yung screen size na is yung display nga, ang ganda ng brightness nito, sobrang liwanag. So, yun nga, yung hinahanap din ng mga ibang consumers na magagamit nila ng no problem sa outdoor. Ito ng Oppo A5X ang magandang gamitin dyan. 6.67 inches, HD plus 720p resolution po yung display nito with 90Hz screen refresh rate. Tapos yung chipset niya is the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. Tapos meron siyang camera dito. Dual rear camera siya, pero again, yung pangalawang camera niya is very useless yan. I think wala rin tayong nakita specific kung ano yung nakalagay dito sa pangalawang camera niya. Pero itong main is 32 megapixel. Upgraded na siya sa Oppo A5X, ay Oppo A3X. Tapos yung front facing camera niya is 5 megapixel. Medyo low specs yung front cam niya. Pero sa ating full review, i-check natin yan. Siyempre, 64GB to. Tingnan natin kung ilan na lang natirang storage niya out of the box. Tingnan mo, ang laki agad ng nakain. 21GB. Wala pa tayo na-install dyan, ha. Ayan, oh. So, ang free storage na lang is nasa 40 plus gigabytes na lang. Ang full game ng Genshin, 30. Di ba? Puno agad to. Kaya kung maglalaro kayo dito, piliin nyo na mabuti yung gagamitin yung game. Kasi konti lang yung storage na itong 64GB. Okay nga lang tong ganitong storage for casual users lang. Pero maganda naman is expandable naman ng kanyang storage of up to 1TB of micro SD card. So pwede nyo naman lagyan to para pag magte-take kayo ng photos, doon nyo na lang ilagay. Yun nga, refresh rate niya is nasa 90Hz. Let's check yung display niya. So, refresh rate is naka-high. High. A maximum refresh rate of 90Hz. Okay naman. So again, yung Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 ay hindi po mabagal na chipset yan. All goods na all goods yan pang gaming. Kaya maraming magre-recommend pa rin sa Oppo A3X or Oppo A5X dahil mas gusto pa rin nila or piniprefer nila yung Qualcomm Snapdragon chipset. So, yun, makakuha na kayo ng Snapdragon sa budget meal lang na device dito sa Oppo A5X. So, yun, na-unbox na natin si Oppo A5X. So, nakita na natin siya finally. And next is, magbibigay na ako ng overall first impressions ko dito based sa kanyang overall first impression. Ayan, mag-eyeglass tayo. So, now is magbibigay ako ng overall first impressions ko dito sa smartphone na to na hands-on na natin siya. Unang-una, first display mga ka-J-Vlog when it comes sa display ng Oppo A5X, ayan siya. So, unang-unang napansin ko dito sa smartphone na to, maganda yung brightness niya. Mataas yung brightness na itong device na to. Kaya matik pag gagamitin nyo to outdoor, hindi naman kayo mahirapang tignan itong Oppo A5X. Brightness plus points. Dahil biruin mo ang max na brightness na to or nits of brightness na is 1,000 nits of brightness. 6.67 large display din naman siya. Sad to say with the 90Hz screen refresh rate. I think standard pa rin naman ang 90Hz sa ganitong presyo. Tapos ang maganda rin sa Oppo A5X is naka punch hole siya compare
compare sa mga competitors niya na ibang popular brands like Vivo, Samsung na naka-notch pa rin. Buti na lang kay Oppo, naka-punch hole na siya, which is plus points yan. And the resolution is very standard, HD plus 720p, kaya all goods yan. So for me, unang nagustuhan ko naman sa Oppo A5X is yung kanyang display. Perfect na perfect sa kanyang presyo pag nakuha nyo to ng 5 plus. Pero pag nakuha nyo to ng 8,000, the 128 is big no-no ang specs nito, yung display niya sa specs niya. Next, yung OS. So good news nga, out of the box is naka-ano na to. Naka-Android 15 na siya with ColorOS 15. So far, the interface of the Oppo A5X is all goods mga ka-J-Vlog. Maganda yung interface niya, lalo na tong ColorOS 15. Very user-friendly naman siya. Ayan. So, magandang balita na nasa latest OS na tong device na to. Next, mga ka-J-Vlog, is the RAM at ROM. The RAM at ROM for me is a big issue dito sa Oppo A5X. I don't know kung bakit hindi pa nila in-upgrade yung mga specs ng RAM at ROM doon sa predecessor na Oppo A3X. Kasi sa Oppo A3X, sad to say, it has also the 64GB of internal storage. Pero last year siya na-release. Ngayon is mas mura na ang Oppo A3X. Perfect na yung 64GB sa kanyang storage, sa kanyang presyo. Pero sana, 'di ba, the minimum storage na lang na binigay nila sa Oppo A5X is 128 dahil hindi na po talaga perfect ang 64GB. The reason why kinuha ko ang 64GB para mapakita sa inyo pag nag-game test tayo kung gaano kakonti na lang or gaano kasikip na lang ang 64GB na internal storage. Few games na lang ating may install dito sa device na to. Pero let's see, para makipakita ko rin sa inyo na kung okay pa ba ang 64GB. Kahit sa, I think for casual things, is pwede naman ang 64GB. Pero pag nag-games kayo, definitely sa big no-no na yan. So yun, medyo kuripot talaga si Oppo when it comes sa RAM at ROM nila. Yun lang naman ang major na napapansin ko sa brand na to. Sana naman, di ba, it's 2025, 2026 na yun, magta-2026 na. Sana ma-realize nila 64GB is a big no-no when it comes sa price point na 6,000 pesos. 64, usually acceptable yan, 3,000 pesos. 4GB, acceptable yan, 5,000 pesos below. Ito, pwede pa to, siguro consider natin yung 4GB of RAM neto sa price tag na 5K, nakuha natin ng 5K, which is all goods. Pero yung kanyang 128, 4GB 128, makuha nyo ng 6 plus, 7 plus is a big, it's a big no-no for me, lalo na yung 4GB of RAM. Pero again, marami pa rin mga popular brands ang naglalagay ng 4GB of RAM sa ganitong presyoan. Take for example, ang Samsung. Pero last year kasi na-device nila yon, wala pang A17. Pero kasi ito, recent, bagong-bago, sariwang-sariwa, 4GB of RAM, for price tag na 7,000 to 8,000 pesos, for me, it's a big no-no. Next mga ka-J-Vlog, the camera. Camera is 32 megapixel, a huge upgrade sa Oppo A3X. So let's see sa ating full review ang camera test na itong Oppo A3X, na itong Oppo A5X. Titingnan natin kung maganda ba yung overall photo quality ng device na to. Next mga ka-J-Vlog, sa speaker. So again, sa speaker is single speaker lang siya. Sad to say, it has a single speaker, pero same sa Oppo A3X na merong volume na up to 300% volume. Let's see rin sa ating full review about dito sa speakers ng Oppo A3X. Pero syempre for its price tag, sana naging dual steer speakers na, kasi ito na yung nagiging hype ngayon sa mga budget or entry-level smartphone. Nagkakaroon na sila ng mga dual steer speakers for immersive sound. Pero again, kahit na single siya, 300% volume is a good addition. Kaya titingnan natin kung kahit na single speaker siya, malakas siya, hindi siya tunog lata. Check natin sa full review. Next, battery. The battery is napakaganda. 6,000 mAh na removable battery. So, kung naghanap kayo ng isang device na merong makunat na battery, ito na po ang solusyon nyo dyan, the Oppo A5X. Again, with 45 watt fast charging siya. So, ito yung magiging pambato ni Oppo talaga. Even sa Oppo A3X naman, yan yung naging huge advantage niya sa mga competitors niya. For price tag na 5K, yes, 45 watt is a big advantage. Kasi usually nakikita natin sa ganitong presyoan is 18 watts. Tapos 6,000 mAh, ito rin yung isang malaking advantage ni Oppo A5X sa mga ibang competitors niya, kasi usually 5 plus din ang binibigay ng mga ibang brands. Dito 6K. So ito yung isang pambato ni Oppo sa kanyang smartphone is yung kanyang large battery capacity. Next mga ka-J-Vlog, sa IP rating. IP rating is napakataas. Compare sa mga iba, 64. Ito IP65.
dalawang rating na lang, pwede mo na tumalublob sa tubig. Again, 65 is not, hindi to nasasuggest na malublob sa tubig, hindi po siya recommendable, pwede lang siya matalsikan ng tubig, or mga malalakas sa tubig with certain pressure, yun lang yung protection niya sa IP65. Pero at least, di ba, meron siyang protection sa tubig, kaya pwede tong gamitin as a navigating tool. Kunyari, mabasa man siya sa ulan, di ba? Hindi po siya masisira kasi may protection siya sa tubig. Kaya, maganda rin siyang i-recommend sa mga motor taxi riders natin as a navigating tool nila. Itong Oppo A5X. At ang pinakalas mga J-Vlog, the design is plus points talaga ako dito sa Oppo. Ito maganda rin sa Oppo, even though mura, nakakapagbigay sila ng outstanding design. So ito yung tinatawag nilang laser white. Napaganda mga J-Vlog. Very elegant ang design nito. Of course, marami ring mga consumers pag bumibili ng smartphone, ang tinitingnan nila is yung design ng smartphone. Ito na po ang solusyon nyo dyan. Oppo A5X. Paniguradong magugustuhan nyo yung design nitong smartphone na to dahil mukha siyang nasa mid-range segment, di ba? So yun mga J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Oppo A5X. Sana nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes dito sa smartphone na to. Again, abangan nyo lang po yung full review and yung game test natin dito sa smartphone na to. Siyempre, camera test, lahat itetest natin dito sa device na to. And TikTok test. Let's try TikTok test. Let's try to rin sa TikTok. And again, kung interested kayo, ito, yung link niyan, yung view product, i-click nyo lang yung view products kung interested kayo dito sa Oppo A5X. Lalo na mura siya ngayon. I think sale pa rin naman siya sa online. Kaya i-check nyo na to mga ka-J-Vlog. I-add to cart nyo na dito sa ating view product.